Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa mga Pili TV. Ngayon ito pagkwentuhan lang po natin at bigyan na po natin ng reaction po itong video ni Sir Mike Abe. So shoutout po Sir Mike Abe. Hiram lang po kami ng video po sa inyo. So bigyan lang po natin ng konting comments o reaction itong video ni Sir Mike Abe patungkol dito sa pagpuri o yung sabihin natin binigyan ng thumbs up ni Leni Robredo si Bongbong Marcos patungkol dito sa paghawak niya sa issue ng West Philippine Sea. So bago po natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, bigyan na po natin ng reaction itong video ni Sir Mike Abe. Wow. Nabalitaan ba ninyo? Napakinggan po ninyo yung balita? May statement, may sinabi si Attorney Leni Robredo, dating Vice President ng bansa. Okay? Na nagsasabing nasa tamang landas, tamang direksyon ang ating gobyerno under President Ferdinand Marcos Jr. Ayan o. Nanggaling na po yan mismo doon sa naging katunggali, naging sabihin nating matinding naging kalaban ni Pangulong Marcos noong eleksyon ng 2022. Pero dahil maganda ang ginagawa ni Pangulong Marcos sa independent foreign policy, national security, food security, at yung tungkol sa ekonomiya ng bansa, ayan ang sinasabi ngayon. Ulitin ko, nasa tamang landas at direksyon ang gobyerno under ni President Marcos ayon sa former Vice President Leni Robredo. Mabuhay. Medyo nakakapagkan lang, nakakapagtaka lang na etong sila Sir Mike Abe, mga kilalang mga loyalista po ito. Nung panahon po na binabanatan po ng mga dilawan, ng Liberal Party, grabe rin silang kumakabatikos dito sa mga kumakalaban kay Pangulong Bongbong Marcos or kay Bongbong Marcos. Pero nung nagsalita si Leni Robredo na pinupuri itong si Bongbong Marcos, parang biglang bumait sila sa mga dilawan. Ito nakakapagtaka lang naman. 'Di ba? Umpisa pa lang, medyo pag-upo pa lang ni Pangulong Marcos, medyo hindi ba kayo nagtataka na parang kahit yung mga aktivista hindi nagsasalita, hindi nag-iingay, walang bumabatikos, walang, alam yun, nakakapanibago. Dahil nung panahon na si Bongbong Marcos nasa Senado, kung siya ay senador pa, ang iingay ng mga to, na panayang, yung mga yung mga dilawan, yung mga aktivista na yan, yung mga sabihin natin mga anti-Marcos, na napakaiingay nila, na talagang halos yurakan nila, balakurain nila, bardagulin nila ang mga Marcos. Pero ngayon na parang iba na yung ihip ng hangin, na parang sila suportado nila ngayon si Bongbong Marcos, kasi nga wala kayong maririnig na anong batikos sa administrasyong Marcos. Considering Marcos po wala pong kinalaman yung kumbaga doon muna tayo sa pagiging Marcos po nila. So, andyan yung araw-araw na maingay nila tungkol sa martial law, sa human rights, sa mga korupsyon. Pero ngayon, talagang napakatahimik ng mga dilawan. Ngayon nga, di ba pinupuri pa, sabi nga ni Sir Mike Abe, may video na rin po tayong ginawa tungkol dito sa pagpuri ni Leni Robredo kay Bongbong Marcos. So panoorin nyo na lang po yun. So yun nga, biglang parang bumait yung mga dating kalaban sa politika nito ni Bongbong Marcos. So itong mga supporter, mga loyalista ni Bongbong Marcos, parang ano na nangyari? At parang nakalimutan nyo na. Hindi naman natin sa sinasabi na magtanim tayo ng sama ng loob, ng galit dito sa mga kumakalaban sa mga Marcos. Pero
Hindi ba kayo nagtataka na parang ang bait-bait ngayon ng mga dilawan, ng mga aktivista, at kayong mga loyalista naman, parang paniwalang paniwala na kagad. Siguro dahil pinuri nga na, sabihin natin, gaya nga sinabi ni Sir Mike Abe, dahil ang pumuri mga dating kalaban ni Bongbong Marcos, siguro tama nga yung kanilang tama yung kanilang ah, tama yung diskarte na ginagawa nga ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero kaya nga ng tanong ko rin dun sa unang video natin tungkol sa pagpuri ni Madam Leni, tama ba na wina-water cannon ang ating mga barko sa West Philippine Sea? Tama ba na halos isubo na tayo sa gera ng ginagawang policy ni Bongbong Marcos? Di ba? Doon pa lang parang natutuwa pa tayo na dahil sa ipinaglalaban, di umano, or piniplex daw ni Pangulong Bongbong Marcos yung arbitral ruling na yan, is parang nakalimutan na lahat. Nakalimutan na lahat ng mga loyalista, ng mga supporter ni Bongbong Marcos, yung mga pinagagawa ng mga dilawan, ng mga aktivista. So, ang sa akin lang naman, parang real talk, di ba? Real talk. Mahirap magtiwala doon sa mga dating kalaban mo na halos balawurain ka. Tapos konting puri lang parang okay na. Di ba? Kuha nyo ba, ibig ko sabihin, parang sabi nga nila, di ba, na parang ang nag-aalaga ng ng ahas sa iyong bakuran na anytime pwede kang tuklawin. Dahil nakita mo lang natutulog-tulog lang tong ahas na to, walang ginagawa, hindi nagsasalita, is parang pakiramdam mo, mabait na sa sayo. Pero di mo alam, anytime pwede kang tuklawin niya pagtalikod mo. So parang ganyan yung nangyayari ngayon sa yung ipinapakita ng mga dilawan, kasi nga may planong bumalik sa politika itong mga to. Sabi nga nila posible pang araw na makipag-alyansa ang partidong tinatayo ngayon ng mga dilawan, kasi parang tinatalikuran na nila yung Liberal Party dahil nga basang-basa na yung papel nila. So dahil nga naramdaman nila nung mga nakaraang eleksyon, wala nang naniniwala sa Liberal Party. Kaya nga si Madam Leni, di ba, nagtayo na sarili niyang partido at tinawag nilang pinklawan sila. From dilaw, nagpalit sila ng kulay na pink. So ngayon, mukhang magpapalitan naman sila ng kulay. So yun yung aabangan natin kung anong kulay na naman yung ibabandera nitong mga dating dilawan at pinklawan para lang makabalik sa politika. At ito nga, nagparamdam na rin si Madam Leni. Siyempre, kahit sabihin natin napakaikli lang nung bintawan niya salita doon, medyo malaking impact yun dahil galing yun mismo sa number one critical, number one na kalaban sa politika ni Bongbong Marcos, particular doon sa vice presidential tsaka nitong presidential, talagang halos yurakan nito yung pagkatao ng mga Marcos. Pero ngayon pumupuri na. So ibig sabihin may ibang agenda may ibang pinaplano itong mga dilawan para lang makabalik. So kaya nilang lunukin yung kanilang prinsipyo na sila anti-Marcos para lang makabalik sa politika. Pupurihin nila. Yung nga lang, ginagamit din nila yung issue ng West Philippine Sea na sa kanila rin nanggaling yung problema na yan. Tandaan nyo, panahon ni Pinoy nangyari yung standoff. Doon po nawala yung West Philippine Sea natin. Sa panahon din ni Pinoy, isinampa yung arbitral ruling na yan. At sa panahon na ni Pangulong ni Duterte, parang ibinaba, or sabihin natin, hindi, panahon ni Pangulong Duterte nga tama, yung ibinaba yung ruling na sinasabing nanalo raw yung Pilipinas dun sa pinag-aagawang teritoryo. Pero gaya nga ng sinasabi natin, kung pagbabasihan natin yung sinabi ni Sasrugando Sasot, na wala namang sinabi dun sa ruling ng UN atin yung undisputed area at yun. Ang pagkakaintindi ko nga dun,
sinasabi lang naman doon na hindi katanggap-tanggap o walang kumbaga hindi valid yung kiniklaim ng China, yung 9-dash line. So yun yung pinaka sinasabi nung ruling. Pero yun nga ang sinasabi nila rito, pinalalabas nila na nanalo nga raw yung Pilipinas dun sa ruling. Pero ang pinakaunang tanong nga dyan ni Pangulong Duterte, sino magi-implement o paano ipa-implement yung ruling na yun? Kasi hindi naman pwedeng tulad yan, sinabi na ni Pangulong Duterte na tayo nga yung nanalo doon sa ruling. Ang sagot ng China, hindi nila in-honor. So anong gagawin natin? Sino magpapatupad para sabihin sa China, umalis sila doon sa mga pinatuyo nilang isla doon sa West Philippine Sea. So yun yung pinaka-main problem doon. Wala namang problema na igiit ni Pangulong Duterte yung ruling na yun. Ang tanong, sino yung magi-implement? So nakakabahala lang itong diskarte ng mga dilawan na para mapagtakpan yung ginawa nilang problema sa West Philippine Sea. Ipupuri nila ngayon kay Bongbong Marcos. Parang lumalabas, di ba? Parang two birds in one stone to. Pinuri nila si Marcos, at the same time, niyaano nila yung kanilang nagawa, yung nagawa nilang accomplishment na iakyat sa UN, arbitral ruling yung issue ng West Philippine Sea. Lenny, at nakita mo ito. Ito yung pagpapatunay na madalas kong nagiging topic na yung Liberal Party or yung mga dating naging kalaban sa politika na oposisyon noong nakaraang eleksyon ay dahan-dahan ng kumakampi at naniniwala sa ginagawa ng ating Pangulo. Yan po. Naniniwala ba kayo doon na dahan-dahan daw kumakampi dahil naniniwala raw kay Bongbong Marcos? Sa akin, mahirap paniwalaan yung sinasabi na dahan-dahan ng kumakampi dahil naniniwala kay Bongbong Marcos. Kaya sila kumakampi para sa akin, personal opinion. Kaya sila nagsasalita ng magaganda ngayon patungkol kay Bongbong Marcos. Siyempre, nasa kanya yung makinarya ng eleksyon ngayon. Siyempre, administrasyon siya. Lahat ng resources nasa kanya. Malakas yung pwersa, siyempre, administrasyon yan. So, ikikerry yan ng buong administrasyon kapag nagpatawag si Marcos ng rally at sumama siya. Ibig sabihin, maraming tao pupunta. So, mabibitbit. So, yun yung gagamitin ng mga Liberal Party, ng mga dilawan, tinklawan, para makabalik sila. Eventually, sigurado yan, after manalo, sabihin natin, makachamba, nakabalik yung mga dilawan na yan, sigurado yan. Parang babalik at babalik, mga agat yan. Sigurado yan. Sinabi ko nga sa inyo, parang ahas yan na anytime tutuklawin na lang si Pangulong Marcos once makabalik yung mga yan. Kumbaga, yan parang sinasabi nga nila gamitan lang naman yan di ba? Kung ano yung magiging beneficial sa kanila, susunggaban nila para lang makabalik sila sa pwesto. Ang constructive o grupo na naiintindihan ang kanilang papel o kanilang responsibilidad sa bayan. Hindi ko oposisyon, puro batikos, hindi po tama yun. Kasi sa part ng demokrasya, kailangan ng oposisyon. Pero ang constructive idea, constructive criticism, yan po ay tanggap ng gobyerno. Katulad nito. So yun, base rito kay Sir Mike Abe, parang kahit siya, paniwalang-paniwala na sa sinasabi ng mga dilawan na talagang kumbaga yung pagpuri ng mga dilawan dito kay Bongbong Marcos natutuwa itong mga mga loyalista, mga Marcos supporter. Sana lang na paisip ninyo na iba magdaro ng politika ang mga dilawan at ang tinlawan. Parang isa pa yan, parang may hawak na time bomb na hindi mo alam or anytime pwede yan sumabog. Tandaan po ninyo, kapag ang mga dilawan nakabalik sa politika, hindi magdadalawang isip yan na kagatin o banggain si Pangulong Bongbong Marcos.
Tandaan po ninyo yan. So hanggang dito lang po muna. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi.